Good day everyone, this is Joanne, your sales consultant. Welcome back to my channel. For today's vlog, ang i-review ko po ay ang 2024 Ford Territory Titanium X. Pero bago ko po simulan ito, ay inform ko lang po kayo na kung sakaling interested po sila sa unit na to, ay mag-inquire lamang po sa Mr. ko na si Juser Paco. Sales consultant po siya sa Ford Manila Bay, Macapagal Boulevard. Ang contact number niya po ay makikita niyo po dyan sa screen. Sa mga interesado naman po sa car accessories, ay makikita nyo po yung product collection link dyan sa description box po ng video na ito. I-click nyo lang po yon, then pagka-open po ay hanapin nyo po yung category Vehicle and Motorcycle Accessories. Ito ang 2024 Ford Territory Titanium X 1.5 liter EcoBoost 7-speed automatic transmission. Ang Ford Territory ay isang crossover na pwede nating gamitin everyday or for outings. Pagdating sa kalsada ay siguradong mapapalingon ka sa Ford Territory Titanium X na to. Yan ay dahil sa unique na design nito. Biruin mo ba naman, sporty look at sophisticated ang datingan. Ang Titanium X ay may 4 na color options. Una na dyan ang Panther Black, next, Blue Metallic, Lustrous Gray, at ang panghuli ay ang exclusive lang po sa Titanium X, ang Crystal Pearl White. Ang Titanium X ay equipped po ng ventilated seats. Kaya naman ay pwede po natin ito palamigin kung sakali namang naiinitan na or pinagpapawisan na tayo sa upuan natin. At ang maganda dito ay mayroon po tayong 3 option. So ayan, sinubukan po namin yung number 3. Ayan, ramdam na ramdam po talaga yung lamig. Grabe, perfect po talaga ito lalo na kung nakapark tayo sa walang bubong at tirik na tirik talaga yung araw. At kung hindi naman na po natin gagamitin ay i-off na lang po natin dito. Pagdating naman po sa lift gate ay pwede po natin i-adjust dito sa touch screen. Una po ay i-click natin ang vehicle settings, then sa body settings. Next naman ay i-click po natin yung door and windows. Then i-click po natin yung opening angled tailgate. At makikita po natin dyan na pwede po tayong pumili sa 40 to 100% na opening. Ang pinili po namin ay 80% para naman po abot ko. Pero kung ang height po natin ay 5'6" pataas, mas maganda po na 100% opening ang piliin nyo. Di ba po ugali na natin ang i-open ang lahat ng bintana bago tayo pumasok sa sasakyan? Nang sa ganun ay lumabas yung mga lumang hangin at mapalitan po ng bagong hangin. Kaya naman para mas madali sa atin ang gawin ito, ay perfect pong gamitin dito yung global opening and closing na feature ng Titanium X. To open ay i-long press lang po natin in 5 seconds ito pong unlock button. So ayan na nga, nag-open na po lahat ng windows kahit po yung panoramic moonroof. Para naman po i-close ay i-long press lang po natin ito pong lock button in 5 seconds. Sa paggamit naman po ng hands-free lift gate, ay i-long press lang po natin in 5 seconds ito pong lift gate button. To close, ay i-long press pa rin po natin itong lift gate button in 5 seconds. Para naman po sa foot-activated lift gate, ay i-kick po natin dito sa bandang gitna po, sa bandang ilalim po nitong rear bumper. So ayan, umaangat na, basta dapat po nasa atin lang yung susi. Sa pag-close ay ganun din po, kick lang po natin dito sa ilalim po ng rear bumper, or bandang gitna po. So yan, nakalock na po. Equipped na rin po ito ng keyless entry. Kaya naman kahit nasa bulsa or bag lang po natin yung susi, ay pwedeng-pwede na po natin itong buksan. At i-lock.
Isa pa sa maganda dito sa Titanium X ay matutulungan tayo upang mas maging safe ang pagdadrive natin dahil sa mga driver assist technology nito. Nandyan po ang adaptive cruise control with stop and go na po yun. Mayroon din po itong auto high beam, forward collision warning, autonomous emergency brake with pedestrian detection, lane departure warning, lane keeping aid, collision mitigation system, high definition 360-degree camera, enhanced active park assist, bliss, door opening collision warning system, hill launch assist, hill descent control, and of course, ang front and rear parking sensor. Grabe sa technology features, no? Parang talagang baby alagang-alaga po tayo ni Titanium X, lalo na po pag nalaman nyo pa po yung iba pang features mamaya. Kaya makabubuti po na tapusin po natin ang video na to hanggang dulo. Pagdating naman po sa LED daytime running lamps and fog lamps nito, grabe, napakalakas ng dating, napakagandang combination dahil mas naging astig at napaka-unique tignan yung design nito. Tapos nandyan din yung bagong design ng LED headlights na napaka-modern and sporty ang datingan. At sa loob po nito ay may makikita ka pang Ford LED accent. Sa ibaba naman ng Ford emblem dito sa grille ay makikita po yung front camera na part po ng 360 camera. Pagdating naman po sa grille, grabe, napaka-attractive nitong honeycomb design na to. Bagay na bagay talaga to sa mukha ng Territory. Ginawa naman ng bagong design ng hood para naman sa aerodynamics nito. Pero super modern ng dating, bagay na bagay sa Titanium X. Naka-rain sensing wipers na rin po ito, kaya naman automatic po nagagana once na-detect niya na may raindrops or splash. Ito naman po ang 6-eye front and rear parking sensor na tutunog po once na-detect niya na may nakaharang na objects. Yung mga bagay na hindi po natin napansin sa camera or sa side mirror. Dahil dito ay ma-alerto po tayo. Pagdating naman po sa front bumper, napaka-attractive tignan, sporty look ang datingan. In case naman po na matrap or ma-stuck ay tanggalin lang po natin itong cover para po sa towing. Ang Titanium X ay naka 19-inch alloy wheels at ang tires nito ay P235/50 R19. At ang maganda po sa Territory Titanium X na to ay equipped na po ito ng tire pressure monitoring system na pwede naman po nating i-on and off dito po sa ating touch screen. Ang Titanium X ay mayroon na rin pong door side moldings para naman maprotektahan ang mga pinto nito sa mga scratches. Pagdating naman po sa mga door handles, ito ay naka-chrome na para naman bagay na bagay rin ito sa chrome na door side window moldings. Bukod pa dyan ay mayroon na rin po itong fender flares para naman less ang talsik ng putik sa katawan ng Titanium X. Hindi ka naman mangangamba na idaan ito off-road dahil may ground clearance na 190mm ang ating Titanium X. Isa pa sa nagpa-sporty look dito sa ating Titanium X ay ito pong aluminum roof rails, kung saan ay lalagyan na lang po natin ito ng crossbar para naman mayroon tayong dagdag na lagayan ng ating mga luggage kung sakaling puno na po yung ating compartment sa likod. Bukod pa dyan ay mayroon na rin po itong rear spoiler for aerodynamic. Ang third brake light naman po ay makikita dito sa ilalim ng rear spoiler. Ang Titanium X ay mayroon na rin pong rear windshield wiper nang sa ganon kahit sa masamang lagay ng panahon ay makikita pa rin natin ng malinaw yung likod sa pamamagitan ng ating rear view mirrors line of sight. Pagdating naman sa ibaba ng Ford emblem na to ay makikita naman natin yung naka-spelled out na Territory emblem. Super unique at napaka-attractive naman tignan itong bagong design ng LED tail lamps. Madali naman nating malalaman na EcoBoost ang ating Territory Titanium X dahil mayroon po itong EcoBoost emblem dito sa ating liftgate. Sa kabilang side naman ay makikita natin itong emblem na Titanium X. Kaya naman malalaman natin agad na Titanium X ang Territory na ito. At dahil nga may 360-degree view camera ito, kaya naman mayroon po tayong camera dito sa likod. Then sa tabi nito ay makikita naman yung mga ilaw po para sa ating registration plate. Dahil dyan, nakakadagdag liwanag po ito sa likod at mas madaling makikita yung sasakyan natin. Nga po pala, bukod sa tail lamps ay mayroon din itong rear fog lights
with reflector pa ha. Kaya naman dahil dyan ay mas madali talagang makita ang Titanium X kahit sa masamang lagay ng panahon. Ang front brakes naman ng Titanium X ay naka-vented disc at ang front suspension nito ay MacPherson na po. Pagdating naman sa rear brakes, ito ay naka-solid disc brakes with anti-lock brake system at ang rear suspension nito ay naka-multi-link independent suspension na po. Kahit ang side mirrors nito ay napaka-high-tech din dahil equipped na po ito ng power folding, power adjustable with heater na po yan at may side turn indicators pa. Plus, may paddle lamps din. At dahil mayroon nga pong 360-degree view camera ang ating Titanium X, kaya naman may mga camera po itong mga side mirrors. Tara at i-check naman po natin ang under the hood. Ipupul po natin ito para mag-unlock po yung ating hood. Then may kakapain po tayo ditong lever at ipupunta po natin pa left. So ayan, kung mapapansin nyo, mas madali na po siyang buksan dahil equipped na po ito ng hydraulic hood lip strut. Ang Ford Territory Titanium X ay may engine po na 1.5 liter EcoBoost at ang transmission nito ay naka 7-speed automatic na. At bukod pa dyan ay mapapawaw ka talaga sa shifter nito dahil ito ay naka rotary e-shifter na. Napaka-modern ng dating at ipapakita ko po yan sa inyo mamaya. At pagdating naman po sa maintenance ay tulad pa rin po ng dati, every 1 year or 10,000 kilometers, whichever comes first po tayo dyan. Then ang maganda pa sa Territory ngayon ay naka 5 years warranty na po ito. Para naman po sa pag-open ng ating fuel cap ay i-unlock lang po natin ang mga pinto. Then, i-press lang po natin ito pong takip. Ang fuel tank capacity po nito ay 60 liters at ito po ay gasoline with 91 plus research octane number. Then para naman po isara ay i-press lang natin ito. Then ilock po natin yung mga doors. Automatic na po na maglalak ito. Tara at pag-usapan naman po natin ang interior. Simulan po natin dito sa door panel ng driver side. Grabe ang elegant ng dating, diba? Napakaganda pa ng combination ng color at may wooden design pa. Kahit ang indoor handle, pang premium ang datingan. At ang maganda pa dito nandito po yung button para sa pag-open ng lift gate. So kung may papakuha po tayo sa trunk sa likod ay dito na lang natin i-open para hindi na tayo bababa pa. Very useful to guys, lalo na pag pupunta tayo sa mall, di ba po nagche-check yung guard doon sa likod, sa trunk. So hindi na natin kailangan bumababa para buksan yon. Ipe-press na lang natin dito sa button na to. Pag-usapan naman natin yung mga buttons, ito po para po sa power fold ng side mirrors. Then ito naman yung switch para po sa power adjust ng side mirrors. Ito naman po ang button para sa unlock and lock ng power door lock. Then ito naman po ang switch para sa power windows. Then ito naman po ang switch para sa windows lock ng second row. Para sa safety po yan ng bata. Then ito guys, hindi lang ito ginawa para sa hawakan natin pag isasara yung pinto, kundi pwede rin natin lagyan ng cellphone. At tignan naman po natin ang ating upuan. Grabe, napakaganda. Perforated leather seats na po ito. Super premium ng dating. Then equipped na rin po ito ng ventilated cooled front seat. So ibig sabihin kahit yung passenger po, equipped din. Yun po yung dinemo ko kanina sa bungad po ng video na to. At ang maganda pa po dito ay equipped na rin po ito ng 10-way power adjust dito sa driver seat. At pagdating naman po sa passenger seat, ito ay naka 4-way manual adjust. Ang steering column naman nito ay naka-tilt and telescoping, kaya naman ma-adjust po natin ito depende sa gusto nating taas or layo sa atin ng steering wheel. Bukod pa dyan ay napaka-convenient, super easy gamitin po ito pong ating steering wheel dahil naka-electronic power assisted steering na po ito. At dahil naka-leather up steering wheel na po ito, kaya naman napaka-komportable niyang hawakan. Tapos mas naging premium pa yung dating nitong steering wheel na to dahil dito sa chrome accent niya. At kung mapapansin nyo po, binago na yung sa bandang ibaba niya. Flat bottom na po siya. So ayan, mukha na po siyang D-shape. Ang kinaganda po kasi nito is mas naging maluwag na po yung space dito natin. And mas makakagalaw po tayo dahil dyan. Pag-usapan naman po natin yung mga buttons dito sa steering wheel. Ito po yung para sa ating lane keeping aid. Then dito naman sa bandang ibaba nito yung adaptive cruise control. Ito naman po yung para sa pag-set at pag-resume po ng adaptive cruise control. Then para naman po sa gap setting ay ito po yung button on. At ito naman po ang ating custom button.
Meaning nako-customize po ito, so pwede tayong pumili depende sa gusto nating settings. Pero tatlo lang po yung pagpipilian natin dito. It's either switch, media, audio on and off, or vehicle safety. Masiset po natin yan pag pumunta po tayo sa body setting. Ang para po sa button ng ating instrument cluster ay dito po natin ipipress. Then, para po sa voice command and hands-free phone ay ito po. Para naman po sa up and down at pag okay ay ito po yung switch. Ito naman po yung left button at ito po yung right button. Ito naman po ang stock ng ating signal lights at kahit po yung ating park light, headlights, nandito po. Then, dito naman po ang stock para po sa mga windshield wipers. At grabe guys, mas pinalaki naman, mas madali na makita ano man ang ilabas nito na warning or important vehicle operation information. Dahil ito ay naka 12-inch digital instrument cluster na plus, 'di ba? Nakadiretso na po siya dito sa ating touch screen. Grabe, 'di ba? Napaka-unique ng design. Okay guys, check naman po natin itong center console armrest with compartment na. So ayan, kitang-kita dito na malalim at medyo malapad din. So marami tayong mailalagay dito po sa loob. Ayan no. Then ito naman pong tray na to ay pwede nating ilipat-lipat. Ayan no, sa loob or kahit sa labas. Then may isa pa ako napansin dito, grabe, napakaganda, super elegant tignan nitong bagong design ng aircon vents. Bagay na bagay dito sa wooden design din, with chrome accent pa kaya mas naging premium yung datingan. Then dito naman po natin sa side na to makikita yung pinaka push start stop button ng engine. Then dito naman po yung ating adjustment button for headlights leveling. Para naman po sa mga shortcut button doon sa ating touch screen. Ito po yung para sa on and off at volume po ng music. Then ito po yung home, phone, music, and ito po yung back. So ayan, mapapansin nyo po, wala po tayong handbrake dahil naka-electric parking brake na po itong territory natin. Isa po sa nagustuhan ko dito sa Territory Titanium X ay mayroon na po itong auto brake hold. Guys, complete stop na po ito Magdi-disengage lang po ito once na tinapakan na po natin yung accelerator. Napaka-useful po nito sa stop and go traffic at kahit po sa mga traffic lights. Kaya naman po dahil dito, mas marelax po yung paa natin. Ang Titanium X ay mayroon pong feature na auto start stop. Kaya naman kung gusto nating i-off, ay ito po yung button na pipindutin natin. Then ito naman po yung button natin para sa enhance active park assist natin. Then kung naririndi naman tayo dahil tunog ng tunog po yung ating parking sensor lalo na sa traffic, dahil may na-detect na medyo malapit na sa territory natin, ay siguradong tutunog yan. Kaya naman pwede po nating i-off yan. Ito po yung ating button para dyan. Then guys, ito po yung sinasabi ko na naka-rotary e-shifter na po tayo dito sa Territory Titanium X. Kaya naman napaka-convenient gamitin, premium at modern na yung dating niya. Tapos guys, may nakita ako dito, grabe ito. Ayan yung cover niya. Ang ganda, 'di ba? Pag prenes natin 'yan, ayan. Kung titignan natin, ano siya, parang mini compartment, 'di ba? Pero pag inangat po natin ito, pina-elegant pala na cup holders. Grabe, 'di ba? Lalo siyang bumagay sa pagka-premium ng interior ng Territory Titanium X. At pag ibinaba na natin yung nasa gitna, ay pwede na itong lagyan ng cellphone or ng shades. Then ito naman po yung hazard button. Napakadali namang mag-charge dito sa Territory Titanium X dahil equipped na rin po ito ng wireless charger. Kaya naman walang pakalat-kalat na wires at mas malinis po tingnan dito sa ating center console. Pwede naman po nating i-on and off itong ating wireless charger dito sa ating touch screen. Nang sa ganun ay pwede po natin ito maging lagayan ng cellphone or ng iba pang bagay or gamit. At saka sa ilalim nito, grabe na amaze ako dito. Napaka-modern nun dating. At saka yung space dito, kasya dito yung mga sling bag natin, 'di ba? At saka yung shoulder bag. Yan, pwede nating ilagay dito. At mayroon pa itong mga saksakan. Dalawang USB port, isang Type A at isang Type C. Then mayroon ding 12 volt socket. Pagdating naman sa monitor natin, grabe, naka 12-inch colored touch screen na po ito. Kaya naman parang naga-iPad lang tayo dito, guys. Super convenient gamitin. Naka-auto dimming rear view mirror na po ito. Kaya naman automatic na magdidim ito once na-detect niya na mayroon pong naka-high beam sa likuran natin. At ito, kung mapapansin natin, mas naging sporty look, mas modern yung dating ng upper console natin dito. Kahit yung map lights, grabe din designan, 'di ba? Unique yung dating. Then ito, kung hindi dahil dito sa chrome na to, hindi natin mapapansin na ito pala yung lagayan ng shades
or ng ating eyewear. Ang klase lang kasi ng dating. Then, ito, makikita natin na malaki-laki rin yung space. So, pwede dito kahit medyo malaki-laki na eyeglass. Ito naman yung mga switch button natin para po sa ating panoramic moonroof. Then, para naman po sa map light at sa mga cabin lights, ay ito po yung ating mga button. Ito naman po yung pinaka-microphone na yan. Dalawa po yan para sa driver at passenger once na magvo-voice command po tayo. I-check naman po natin yung mga sun visor ng Territory Titanium X. So, dito po sa may driver side, ayan, makikita natin na naka-illuminated vanity mirror na po ito with cover. At kahit sa passenger side ay ganun din po. Tara at buksan naman po natin itong sunshade ng panoramic moonroof. Ito pong glass ng panoramic moonroof natin ay may solar reflective glass na po with UV protection. Kaya naman kahit naka-open po yung ating sunshade ay hindi masakit sa balat yung sikat ng araw. At hindi rin po ito masakit sa mata kahit tumingin tayo sa itaas. Sa totoo lang po, mas ma-appreciate natin yung ganda ng interior kapag nakabukas po itong sunshade natin dito sa panoramic moonroof. At saka wag po kayong mag-alala kasi kahit open yung sunshade nitong panoramic, ay nananatili pa rin tahimik yung loob. Pero syempre, pag binuksan na po natin yung retractable front glass panel, of course, magkakaroon talaga ng ingay na dahil naka-open air na po tayo. At leak-free na po ito kaya naman hindi po papasukin ng tubig yung loob. Sa pag-open naman po nitong retractable front glass panel ay ito po yung switch na ipipress natin. Nga po pala sa unang press ay ganito lang po kaliit muna yung mag-o-open. Magagamit po natin ito pag kailangan lang natin ng konting hangin. For example, matutulog tayo para hindi po tayo masuffocate. Sa second press naman natin ito ay mag-o-open na itong ating retractable. So, ayan, naka-open na po. Actually, kahit dalawa po ang nakatayo dito, ay kasyang-kasya pa rin at makakagalaw pa rin po ng maayos. Nga po pala, pagdating po sa sunshade, ay pwede pong kahit gitna lang yung isara natin. Ipe-press lang po natin ito kung hanggang saan po natin gusto mag-stop yun. To close naman po yung sunshade, ito po yung ipe-press natin. Tara at i-check naman po natin ang second row. Grabe, napakalawak at very sophisticated po tignan ng ating interior dito sa second row. Ganyan po kalawak yung space kapag nakasagad po doon sa unahan. Pagdating naman po sa headroom, ayan po yung space pa. 5'6" po yung height ni Juicer. May mga map packets po tayo, additional na lagayan to. So ayan, makikita natin dito sa likod ng driver and passenger seat. Isa pa po sa maganda dito sa Territory Titanium X ay kahit malakas na yung aircon na nasa first row at umaabot dito sa second row seats, ay mayroon din po tayo ditong dalawang aircon vents. Plus, makakapag-charge rin po dito dahil equipped rin po ito ng Type A na USB port. Napakaganda ng design ng leather seat. At ng color. Ganda ng combination ng color po ng seats. Dark gray and light gray. Then dito po sa gitna ay mayroon pong center armrest with 2 cup holders. Yan. Then yung handle po dito sa second row, ayan, makikita po natin na may button para sa ilaw. Yan. So, additional lights po yan dito sa second row. Ganun din dito sa kabila. Na handle, mayroon din pong switch para sa ilaw. So, nandito na po banda yung mga cabin lights natin. For added safety, may 3 po tayong seatbelt dito sa second row. Yan. At child seat, isofix, and core points. Para naman po sa safety ng mga bata. At talaga namang safe na safe po dito sa loob ng Territory Titanium X dahil equipped po ito ng 6 na airbags. Tara at i-check naman po natin yung trunk. So yan guys, makikita natin may trunk light na po para naman maliwanag dito. Kung may kukuhain tayo, madali po nating makikita. At dahil nga po Titanium X ito, kaya mayroon po tayo ditong tonneau cover.
Kung wala naman po tayong ilalagay dito na matataas or malalaking gamit, much better na nakaganito po ito, nakalagay ito para hindi po nakikita yung mga gamit natin dito sa likod. Dito naman po sa ilalim ng trunk, makikita po itong ating spare tire at ito po ay steel rim. Then dito naman po sa kabilang side, ayan, dyan po yung lagay ng mga basic tools. Kapag itong trunk lang po ang gagamitin natin, ay pwede tayong maglagay dito hanggang 448 liters. Actually, mas lumawak po ito ngayon dahil yung dating generation po ay hanggang 420 liters lang. Then, pag ibinaba naman po natin yung dalawang upuan dyan sa second row, ay pwede po tayong maglagay dito hanggang 1,422 liters. Samantalang sa dati pong generation ay hanggang 1,120 liters lang. Kaya mas malaki po talaga itong next generation. Paano naman kung hindi sinasadya na iwan po natin tong susi dito sa loob? Yan. So, try natin. Labas tayo. Hindi siya tumunog, pero hindi rin siya nagsara. No? Tagalan natin. Sige. Hintayin natin. So, ayan dito guys, inaantay namin kung maglalak siya. Mag-auto lock kapag naiwan yung susi doon sa loob. Sa ngayon, medyo matagal na kami naghihintay. Wala po kaming narinig na nag-lock siya. So, sa tingin ko, di talaga. Hindi siya maglalak kapag naiwan natin yung susi sa loob. Actually, maganda po talaga itong feature na to kasi at least, hindi na natin kailangan pa umuwi sa bahay para lang kunin yung duplicate kung sakaling maiwan natin yung susi sa loob, diba guys? Pero tandaan po natin guys, dahil may smart lock feature po itong ating Territory Titanium X, kaya naman pagpapasok po tayo or lalabas tayo ng territory, ay automatic po ito na mag-unlock at maglalak. Hindi lang ako sigurado sa eksaktong sukat pero gagana po ito mga 1 to 1.5 meters. Pinakita ko po yun dun sa dati kong vlog ng territory. Wala lang kasi kaming panukat po nun. Kaya tinansya lang namin yung layo. Pinakita po namin ni Juicer doon kung hanggang saan lang po gagana. At yan na nga guys, sobrang haba na ng video natin. Kaya naman po yung dimensions ay ilalagay ko na lang po dito sa screen. Ngayon, sa dami po ng features na mayroon itong Territory Titanium X, ay magkano naman kaya ito ngayon? Ang 2024 Ford Territory Titanium X 1.5 liters EcoBoost 7-speed automatic transmission ay nagkakahalagang 1,599,000 pesos.